kabayan, si Ate Bibi panganay na anak, Ate Lisa, at ito naman yung kanyang panganay na anak din na nagsisilbing mata ni Ate Bibi na si Angela po mga kabayan. So, saan magpunta si Ate Bibi mga kabayan ay dala-dala at kasakasama niya yung kanyang panganay na anak dahil yun nga ang taga-guide at mata niya sa mga dinadaanan. No, punta doon, punta dito mga kabayan. So, ganyan po yung buhay ni Ate Bibi at yung kanyang panganay na anak na si Angela. Hi, Angela! Uy, ang ganda naman ng pangalan. Kasing ganda ng mukha na yan. Anong grade ka na, be? Ay, grade 3 ka na? O, maganda yung anak mo, ha? Kasing ganda mo, Ate Baby. Paaralin mo ng paaralin. Paano pala pag nasa, pag nasa eskwelahan yung anak mo, sino ang mag-guide? Hindi pa makakapagtrabaho yung asawa ko. So, wala pa akong kasama sa bahay. Oh. Wala pa sila isang muso. So, pag yung magtrabaho si mister mo at si nanay mo, maiwan ka sa bahay. Oo. Tapos yung anak mo mag-aral. Mag-guide sa iyo, makakalabas ka pag walang pasok yung anak mo. Magkakilabas ako sa makakapunta ako sa taniman ng gabi na asawa ko pag nandiyan yung anak ko. Pumupunta ka lang doon, namamasyal, kumbaga, nag-aantay sa gumagawa, kumbaga. Oh, so ayan po mga kabayan. Yan ang buhay ng mag-iina dito sa kabundukan. No, kailangan may dala-dala at may akay-akay na anak para makapunta sa gusto niyong puntahan mga kabayan. Ito yung panganay na anak ni Ate Lisa, nakasama niya dito sa bahay, panganay anak na may kapansanan, tama? May tanong ko nga lang po, Ate Liz, ay Ate Bebe, ano pong nangyari sa mga mata niyo po? Bigla po lumaki yung ulo ko. Lumaki, hindi naman. Hindi, lumaki na yun. Lumaki po ito, parang tumubog sa ulo ko. Siya. Kasi lumaki po ng timba. Talaga? Opo. O bakit lumiit? Akala ko patay na siya. Namamatay na siya. Pinagamot. Pinagamot po sa albularyo, sa hospital. O tapos, lumiit siya, bumalik sa normal. Ay, thanks God. Salamat naman sa Panginoon Diyos. Hindi na nagbabalik. Yung mata ko nga daw, lumuha daw, sabi nila eh. Hanggang daw dito. Hanggang dyan yung mata nyo. Humaba daw yung mata ko. Meron akong nakikita na gaya mga kabay na may sakit. Hindi ko lang mawari kung anong tawag doon. Na lumulubo yung ulo na halos kasing laki doon ng palanggana mga kabayan. Kasing laki ng ganun po timba. nangyari sa akin. Tapos lumuluwa yung mata. So ganun po ang nangyari kay Ate Bebe. Buti na lang ang ang bait talaga ng Diyos sa kanya. Buti ka mo po na buhay pa yung tatay ko yung masagang magpagamot sa inyo. So saan po kayo gumaling noon? Saan kayo dinala noon, Ate Bebe, na gumaling yung sobrang laki ng ulo nyo? Ang huli po sa albularyo po, doon po nagtsaga yung tatay ko na nagpagamot. Pabalik-balik. Sa Tarlac. Kahit po sinasabi sa kanya ng tatay ko na anuhin mo yung tupa kasi yung buhok mo, sabi. Kahit ginagano yung pinipitasan yung tatay ko para lang mabuhay ako. Pinagtsatsagaan ko talaga. Na sabi doon nung albularyo, pastor mo yung tupa kasing buhok mo. Pero hindi naman iniinda ni tatay yung pagmiminta sa kanya. Kumbaga, Ate Bebe, parang kumbaga, imbis na tulungan kayo pa nagagaling kayo, parang tinutukso-tukso pa kayo dahil sa sitwasyon nyo. Imagine yung mga kabayan, ha? Kaya napaiyak si Ate Bebe kasi hindi niya akalain mga kabayan. Lumuwa na yung mata niya. Hanggang dito na daw, pumantay na sa ilong niya. Tapos yung ulo niya kasing laki daw ng timba. Imagine yung mga kabayan, ha? Hindi lang yung sa nangyayari kay Ate Bebe. Marami ding iba na ganyan ang nangyari mga kabayan. Pero ang bait ng Diyos. Diba? Ilang beses kayong pabalik-balik ng hospital, Ate Bebe? Mga 10 beses po yun. Mga 10 beses. Sa abularyo, mga ilang beses din po kayo po? Mga 5 beses din po. Pinagsabay nyo po yung abularyo sa doktor. Wala namang masama doon mga kabayan. Para lang gumaling ako ng sabay ng tatay ko kung ano yung nag-ayos sa kanya na dalahin sa paggamot. Doon kami sumasama-sama sa kahit saan. Nung dinadala kayo, Ate Bebe, hindi na kayo makakakita noon? Hindi na ako makakakita. Eksakto po. Sobrang sakit na noon. Opo. Anong naramdaman nyo? Masakit po.
Paano nyo kinaya yung ulo nyo bitbitin o itayo yung ulo nyo na sobrang laki na? Inaano lang po, tinutulungan po ako ng tatay ko na hinahawakan. Pag uupo po ako, tinutulungan po ni nanay at tatay na hawakan yung ulo ko. Ano naramdaman niyo po noon, Ate Baby, na sobrang bigat at sobrang laki yung mabigat ulo? po. Ilang taon niyo po yun ininda? Ilang taon niyo po yung bit-bit-bit-bit yung ganung kalaking ulo niyo po, Ate Baby? Ano po yung 2023 po nagsimula. 2023. Opo. Tapos ilang taon kayo na nagbitbit sa ulo niyo na napakabigat? Bali, 5 buwan po yun. Ganun siya kabilis? Sa loob ng 5 buwan, ganun kabilis lumubo yung ulo niyo? Opo. Ano daw sabi ng doktor? Sabi naman daw nila, wala namang daw sakit. Pero yung iba pong doktor, sabi po sa akin, multo daw ako. Ilabas na kasi multo yan eh. Nakakatakot. Sabi? Munti ka nga paluin ni tatay yung isang nurse na nagsabi sa akin na multo. Imbes tulungan kayo, kinukutsa pa kayo. Oo, tinatawag pa ako na multo daw. So, nagtiyaga kayo pabalik-balik sa hospital, binibigyan naman po kayo ng gamot. Opo. Meron kayo iniinom. Pagdating naman po sa abularyo, anong sabi po, Ate Baby? Meron pong isang albularyo sabi, ay, wala nang pag-asa yan kasi may butas na daw yung ano ko, utak, yung ulo ko po saan. Meron bang lumalabas, Ate Baby, yung ano, yung laki ng ulo, meron bang lumalabas, may butas, may tumutulo? Wala naman. Dito po dumaan yung ano, dugo. Bakit dyan sa pisngi nyo? Dito po sa pangako, sa ngipin. Oh, doon sa loob. Opo. Oh my God. Timba-timba nga po yung dugo. Akala ko mamamatay po kasi timba-timba na po yung dugo. So parang dumadaan sa bibig nyo, dito lang lumalabas sa gilagid nyo. Opo, sa gilagid ko po. Paano yung pagkain nyo noon? Hindi kayo nahihirapan? Hindi po. Sabi nga po nila sa akin, niya Tito Jan, kahit ganyang ulo ni baby, mas malakas pa rin siyang kumain, hindi niya iniinda yung sakit niya. Tama. Kumbaga malakas yung fighting spirit mo, positibo ka pa din na mabuhay. O kita nyo naman ngayon, nakaligtas kayo. Sa mga panahon noon, Ate Baby, anong iniisip nyo? Parang hindi na kayo makarecover? Parang hindi na kayo Opo. Katulad po nga, minsan maisip ko na gusto ko makakita pero wala na magawa. Dahil wala na po akong tatay. Gusto nyo makakita, Ate Baby, pero wala ng pag-asa. Opo, dahil wala na kasi akong tatay. Namatay na nga po ng tatay ko na hindi ko siya nakita. Paano yun, Ate Baby? Kasi nasanay ka, lumaki ka na may mga mata ka. Ngayon, agaano kahirap na nawalan kayo ng paningin? Mas mahirap po. Dati nakakapagtrabaho kayo. Dati po nag-aaral po ako. Sakto nga po na mag-graduate po ako ng grade 4. Doon po, lumaki bigla yung ulo ko. Sabi nga po nila, sabi daw ng iba, baka naiingit sa'yo yung ano. Kasi lagi daw ako nakakapag-graduate. Baka daw naiingit sa akin yung... May naanggit sa inyo. Opo. Tapos parang kinulam, parang Parang gano'n. kinulam daw siguro. Dati, siyempre, nakakapaglaro ka, nakakapagtrabaho ka, nauutosan ka ng mama mo. Ngayon, siyempre, wala ka na nakikitang liwanag. Talagang walang, kahit maliit na liwanag, Ate Wala Baby, na. wala. Ano yung namimiss nyo, Ate Baby, na ano? Na ginagawa nyo po liwanag noon na may Yung mga gusto ko mata yung pa kayo? Sarili ko yung gusto ko, ako yun lang, kung anong gusto kong puntahan, mapupuntahan ko. Isa pa, nakapag-asawa kayo. Opo. Tama. Kumbaga, nagkaroon ka ng asawa, tanggap ka niya, Ate Baby, na ganyan yung sitwasyon nyo. Opo. At nagkaroon pa kayo ng anak. Kung hindi nga lang kayo nakunan, 4 ang anak nyo. Kailan nakunan po kayo? So, ano yung sabi sa inyo ng bago kayo nagkaroon ng boyfriend or asawa, Ate Baby, na ganyan po yung sitwasyon nyo? Wala naman po siya, sabi ko sa kanya, matatanggap ba ako na hindi man ako nakakita. Okay lang naman sa akin, basta importante yung nagmamahalan tayo, yung tanggap tayo ng mga magulang natin. So, hindi kayo natatakot, Hindi po. Ate Baby, na baka mamaya lukuhin ka lang kasi ganyan ka, Yun po sa isip hindi ko kayo na, nilulukod po yung pong asawa ko. Lagi niya po sinasabi sa akin, magtiwala ka lang sa akin.
Di naman ako gagaya ng ibang lalaki na lulukuhin ka. Sinabi mo sa kanya na baka lokohin mo lang ako kasi bulag ako, hindi ako makakita. Sinabi mo sa kanya. Pero ang sagot sa'yo, huwag mo akong igaya sa ibang lalaki. Kaya kitang saman habang buhay. Sabi niya, niligawan na kitang ganyan. Hanggang sa pagtanda natin, tayo pa rin dalawa magsasama. Wow. Kahit nga, minsan nagagalit ako dyan sa asawa ko, pero hindi naman niya ako Pinapatulan. wala So, siyang imik dyan. Ibig sabihin, Ate Bebe, naging madilim man ang katayuan ng buhay mo. Pero nagiging maliwanag kasi nakatagpo ka ng lalaki na minahal ka ng walang pinipili. Minahal ka ng buo, tinanggap ka ng buo. Naging maliwanag pa rin ang buhay mo kasi meron kang partner na handa kang samahan habang buhay. Kumbaga, swerte ka pa din, no? Ate Bebe. So, yun ang andihan mo. Kasi siguro nasabi na sa'yo ng doktor na wala na kayong pag-asa sa Opo, yun po talaga yung lagi sinasabi na wala na akong pag-asa. na makakita, na hindi na wala ng remedyo dyan. Wala na. Oh. Kasi kung meron, siyempre gagawa ng paraan yon. Kailang wala na talaga. Nawala man sa'yo yung paningin, meron namang pumalit na tao na mag-guide sa'yo habang buhay. Bigay sa akin ang mata. Opo. Tapos na maging mata nyo, katulad niya, binigyan kayo ng magandang anak, no, na maging mata nyo sa araw-araw kung saan kayo pupunta. Plus yung may asawa ka na naghanap buhay, na may nagmamahal sa'yo ng buong puso. 'Di ba? Kaya ano pa din, swerte ka pa din kung ihambing ka sa ibang buhay, no? Ay swerte ka pa din, Ate Bebe. Okay, ganun pa man. Ay, nandiyan ba? Kuya, halika muna. Nandyan pala yung asawa niya. Halika, kuya. Kumain na po ba kayo? Ha? Katatapos na. May dala kami kaninang ulam. Katatapos lang din lang kumain. Dito muna kayo, kuya. Anong pangalan niyo po? Dito po kayo. Anong pangalan niyo po, kuya? Ermi. Ha? Ermi Duya. Ermi. Duya. Ang Duya po. Kamag-anak ni Kuya Ramon. Oh, pinsan po niya yan, buo. Bali, bless ko Ay, lang po yung tita ko, si Rosel. ay apo. Kuya Ramon ay pinsan mo. Magpinsan kayong buo talaga? Tapos kaano-ano mo si Ate Ros? Tita ko rin po si Tita Rosel. Magkabilaan. Opo. Magkabilaan na kamag-anak ni. Oh, ngayon ko lang alam ha na magkamag-anak pala ko ni Kuya Ramon. Kuya Ernie, natanong ko po sa kanya kanina. Sabi kasi napaiyak siya kanina kasi sabi niya wala siyang paningin, gusto niya makakita pero wala na talagang pag-asa. Ang sabi ko naman sa kanya, nawalan ka man ng pag-asa, pero nakatagpo ka pa rin ng lalaki katulad ni Kuya Ernie na nagmahal sa'yo ng buong buo. Diba? Sabi ko sa kanya, maliwanag pa rin ang buhay mo kasi nandiyan si mister mo at anak mo na kasama mo sa buhay. Paano mo siya nakilala pala? Paano niyo po nakilala si Ate Baby? Saan kayo nagkikilala? Diyan po sa may video kayo po dati. Kumakanta. Opo. O, anong kinanta niyo nung mga panahon na yun, Ate Baby? Bakit napaibig niyo bigla si Kuya Ernie? Anong kinanta niyo po? Ha? Anong kinanta niyo po noon? Nakalimutan niyo na? Hindi po. O anong kinanta niyo po? Siyempre, di ba't ikaw po? Di ba't ikaw? Kay Jessa? Opo. Oh. Tapos, habang kumakanta kumakanta siya, siyempre, ikaw hindi niya nakikita, kumakanta lang siya. Kayo nakikita niyo po siya. Tinitingnan niyo po si Ate Bebe nung habang kumakanta siya? Tinititigan niyo? Anong nasa isip niyo nung habang kumakanta si Ate Bebe? Anong iniisip niyo po habang nakatingin kayo sa kanya? Ha? Anong iniisip niyo? Sabi niyo po sa isip niyo, gusto ko tong asawahin Ganon? Ganon nga talaga. Wala nang patumpik-tumpik, no? Ganon na, gusto ko tong asawahin. Mamaya ka lang sa akin pagkatapos mong kumanta, bimbangin na kita. Ganon! Makukuha. So, seryoso tayo, kuya. Alam mo yung sitwasyon ni Ate Bebe, bakit inasawa mo siya? Na alam mo na maging pabigat sa'yo, alam mo na hindi makakita, alam mo na hindi makatulong sa hanap buhay mo, bakit siya? Kasi nandun na eh. Kasi doon ka na. Napamahal.
Nagkaroon na pamahal. Wow. Ikaw ang nadapa o siya ang dumapa? Paano ba? Nadapa na sa pagmamahal. Ayun. So, parang na love at first sight kayo. Unang tingin pa lang, minahal mo na siya kaagad. Parang ganun. So, walang pagsisisi na, siyempre, galing ka sa trabaho. Sobrang pagod mo. Pagdating mo dito, parang ikaw pa tuloy ang magsaing. Ikaw pa na ganito, ganyan. Okay lang sa'yo, kuya. Okay lang. Kahit mapagod ka, basta mahal mo ang isang tao. Napahanga naman ako kay kuya. Napakadakilang mister at napakalaki ng puso at isip, umanawa at magmahal sa asawang tulad ni Ate Baby. Dapat makanyan yung pagmamahal. Walang sino-sino-sino, walang pinipili, no? Ano man ang katayuan ng buhay niya, ang importante, tanggap mo siya at mahal mo siya at buhay, kaya mo siyang buhayin, di ba, Kuya Ernie? O, tapos, naging kayo na, and then, nagkaroon kayo ng anak. Dapat nga, 4 daw ang anak nyo. Kailan nakunan siya ng 3 beses. Or 5 pala, nakunan ng 4 na beses. At least, may isa kayong anak na habang nasa trabaho ka, may magaguide, may magiging mata ni Ate Baby, yung panganay yung anak. Oh, ngayon, ano naman ang ginagawa nyo, Kuya Ernie? Trabaho. Nagtatanim ng gabi. Nagtatanim ng gabi. Gaano nyo po pala kamahal si Ate Baby? Gaano nyo po kamahal? Mahal na mahal? Anong mensahe mo kay Ate Baby? Kasi sabi niya sa akin, tinanong ka daw niya, uy, natatakot akong mahalin ka. Kasi baka mamaya, iwanan mo lang ako pagkatapos ng lahat-lahat. No? Pagkatapos ng bimbangan, iwanan mo ako kasi hindi ako makakakita. Pero ang sagot mo daw ay hindi. Hindi ako ganong klaseng tao. Kaya kitang mahalin. Anong mensahe mo kay Ate Baby na hanggang ngayon ay kayo pa din? Kasi nagtiwala siya sa iyo sa sinabi mo, sa mga pangako mo sa kanya. Anong mensahe niyo po sa kanya? Anong mensahe ko sa kanya? Anong masasabi niyo po? Ang masasabi ko lang sa kanya, wag niyang isipin na hindi ko siya mahal. Kasi kung hindi ko lang siya mahal sa haba ng panahon na nagsasama kami, Tama. Baka iniwan ko na siya. Tama. Sakto. Exactly yun. Kumbaga, ang sinasabi ni Kuya Ernie, kung gagawin niya, dapat noon pa lang. Ngayon pa kaya na may anak na at nagkaedad na, ngayon pa kaya iiwan na kailangan nyo yung isa't isa, di ba? Ang galing ni Kuya Ernie, no? Kumbaga, punto sa punto magsalita, di ba? Kumbaga, talagang isang totoong matapang na mister na lalaki na kayang panindigan kahit anong hirap ng buhay o yung sitwasyon. Basta minahal niya, wala siyang pakialam, mahal niya. Salamat, Kuya Ernie, ha? O ikaw naman, napakabuti mong asawa, napakaswerte mo, ha, Ate Baby? Diyan ka muna, kasi siyempre magbigay siya ng, napakaswerte mo. Sabi ko nga sa iyo, wag mong indahin na hindi ka makakita, no? Swerte ka pa rin, hindi ka makakita ng liwanag, madilim yung paningin mo, pero napakaswerte mo pa rin kasi nandiyan yung mister mo. Anong mensahe mo kay Kuya Ernie sa nagmahal ng sobra-sobra sa iyo, Ate Baby? Ang saya ko rin naman sa kanya, kahit magagalit ako kay Ernie, basta wag niya paniniwalaan yung lagi ko sa ginawa. Siyempre, kumbaga, naiinis ako sa sarili ko na gusto ko, pagsilbihan ko siya. Gusto ko yung, kahit pagod siya, ako na bibigyan sa kanya ng pagkain. Pero siya po, kahit pagod po, siya man nagluluto. Minsan po, gusto kong gumawa ng hindi na nararapat kasi nahihiya ko sa kanya. Yung iba na may asawa, napapagsilbihan nila yung asawa nila. Pero ako hindi. Kaya naiinis ako sa sarili ko. Kaya dinadaan ko na lang sa inis ko sa kanya. Pero kahit naiinis man ako, mahal ko pa rin po siya. Oh, ibig sabihin ni Ate Baby, naiinggit siya sa ibang mag-asawa na nagtatrabaho si mister, na siya yung naglalaba, siya yung nagsasaing, siya yung naghahanda sa pagkain, na pag-uwi ay silbihan niya. Kumbaga, yun yung hinahanap
kumbaga, nahihiya si ate baby sa sitwasyon na parang nandiyan lang siya sa bahay. Wala siyang nagagawa. Ang asawa niya, trabaho doon, trabaho dito. Gusto niyang gawin yung buhay asawa o panindigan yung buhay asawa para sa kanyang mister. Yun nga lang, hindi po niya magagawa dahil sa kanyang sitwasyon. Pero okay lang po yun. Huwag niyo pong isipin na wala kayong silbi. Kasi unang-una, tinanggap kayo, bago kayo magsama, tinanggap kayo at alam na ni Kuya Ernie kung anong sitwasyon na meron ka. No? So, huwag kang malungkot na hindi mo mapagsilbihan kasi malawak naman ang unawa ni Kuya Ernie at naintindihan naman niya yung sitwasyon mo. Ang mahalaga doon, tanggap ka niya, minahal ka niya, hindi siya nagrereklamo na buhayin ka. Magpasalamat ka lang. Kumbaga, siguro naiinis na lang siya mga kabaya sa sarili niya. Kumbaga, gusto niya maglambing, no, sa pamamagitan ng pagsilbi, sa pagluto, pero hindi niya magagawa. Yun yung nangingibabaw kay ate baby. Ganun pa man. So, para matanggal yung stress, kanta na lang tayo. Oh, di ba? Di ba't ikaw ang sabi mo? Ganun ba 'yon? Iba na pala ang lyrics ngayon. Ano ate baby, anong title ng kakantahin mo? Di ba't ikaw din? Ano lang po, muling binuhay mo. Muling binuhay mo. Tama yun, ang ganda nun muling binuhay mo ang aking pagmamahal, ang aking liwanag sa mundong ito dahil sa pagdating mo. Okay! Ganon! Sige na, Ate Bibi, kantahan natin. Anong kanta natin? Ikaw ang nagbigay sa puso ko ng tunay na pagmamahal na di magpaparisan at wagas na totoo. Ito ay iingatan ko. Umasa ka ang puso ko ay di magbabago. Dati nag-iisa na lang ako. Ayoko na magmahal pagkat lagi na lang iniiwan ng tulad ko. Ngayon ay biglang nagbago pagkat sa piling ko ikaw ngayon naririto. Muling binuhay mo ang puso't isip ko na dati ay nag-iisa, ayaw na sa mundo. Ngayon ay kaisaya pagkat sa piling ko ang tulad mo sa'kin nagmamahal ng totoo. Salamat po. Wow, ang galing. Lalo mo akong pinahanga doon, ha? May tinatago kang talento, Ate Baby, ha? Tahimik-tahimik ka lang, pero may boses ka, magaling kang kumanta, ha? Kaya pala minahal ka ni Kuya Ernie. Dahil may dahilan pala, napaibig siya sa kanta mo. Oh, tapos, nung kinanta mo, nung panahon na yun, di ba't ikaw? O, paano yun? Di ba't ikaw ang siyang nagdulot na... Ano ba yun? Oh. Ang pag-ibig na nadarama para lang sa'yo aking sinta at hindi iibig sa iba. Di ko nais mawalay ka pa, laksan lagi ng kapiling ka. At sa habang buhay ay tayong dalawa. Wow. Dati ang puso ko ay laging nag-iisa. Nang ikaw ay dumating, lahat nagbago na. Di ba't ikaw ang siyang nagmulat sa aking mga mata? Di ba't ikaw ang nagbigay sa akin ng saya? Di ba't ikaw ngayong bawat pag-ibig ko at pagsinta? Di ba't ikaw, di ba't wala na ngang iba? Wow! Wala ba kayong palakpak dyan? Ang galing, So, yun yung unang pagkikita nyo na naririnig nyo po na kumakanta si Ate Bebe. Na natusok kayo. Natusok ang puso nyo. Oh, wow. Kayo marunong din kumanta?
Hindi masyado. O anong kanta nyo na kaya nyong kantahin? Wala. Ha? Nalimutan mo na. Nalilimutan mo pa ba aking mahal? Ganon? Nalilimutan eh. Kundi, nalilimutan mo pa ba aking mahal? Oh, wow. Okay, sige. Ang galing naman talaga. Oo. So, ganyan na talaga ang buhay, no? Kailangan tanggapin. Pero tanggap mo na, matagal naman na panahon na tanggap mo na ganyan ka, Ate Baby, ano? Minsan po na, minsan lang po. Pag na, Minsan lang na wala kang kausap, minsan lang na Doon ko po naiisip mo, or minsan na meron kang gustong gawin na hindi mo magagawa, kaya natatanong mo sa sarili mo, bakit wala akong paningin? Oh, yun po Bakit, talaga yung tinatanong. kung meron lang siguro akong paningin, ang dami ko nang nagagawa. Gusto kong gawin ito, pero hindi ko magagawa. Mga ganon-ganon lang. O, normal lang yun, ha? Pero huwag kang mag-isip ng hindi maganda. Kasi, ang importante, nandito yung mister mo, na hanggang ngayon, sabi nga niya kanina, kung iiwanan ka niya, dapat noon pa. Diba? Bakit pinatagal pa at umabot pa ng mahabang panahon? Oh. Sa doon pa lang sa salita niya, talagang yung pinangako niya sa'yo at tinupad niya yon para sa pamilya niyo, Ate Baby, ano? Okay. So talagang ang bahay niyo, magkakasama kayo ni nanay, mag-iisa kayong bahay. Oh, kasi mga kabay, last time wala siya dito, pero magkakasama talaga sila dito, no? Wala lang sila kasi nandoon sa biyanan niya kay kuya. Di ba ikaw nang ang wala nang ang iba? Iba-ibang lyrics yung sabi ko siguro natin. Iba-iba lyrics nito ah. Yung isa naman, nalimutan ko na. Nalilimutan mo pa ba aking mahal? Pero nung natin nakikita mo na si Kuya Erne. Hindi na po. Ay, hindi pa. No, Hindi mo nakikita ang kagwapuhan ni Kuya Erne? 12 years old pa lang po ako nagkaganito. So bata ka pala talaga na wala na ng paningin. Sakto nga po na nag-graduate po ako dun po. O tapos, ilang taon ka nung nag-asawa kayo ni Kuya Erne? Na po ako, 19 na po ako nung. 19. So, hindi mo talaga nakita talaga yung buong kagwapuhan. Pero nung pares pa kami ng bata, nakita ko po siya. Nung bata kayo, nung nag-aaral, ganon. Nung malaki na, hindi na. I-describe mo nga yung mukha ni Kuya Ernest. Sige nga, kung natandaan mo nung bata. Nakalimutan mo na. Pero lahat na lang nakakapa mo. Kumbaga, ginaganyan mo na lang yung mukha niya. Lahat nakakapa mo. Lahat? Lahat talaga? Pati yung nasa iPa? Pati yung itlog niya. Umakan yan. Dapat, chill lang. Kasi mahirap yung puro problema, puro isip, chill lang, kahit gaano kahirap yung buhay, kailangan tumawa pa din, no? Kaya sabi ko kanina, ang galing ni ate, kasi nakita ko siya, marunong siyang tumawa, marunong makipag-usap, marunong humanap ng tao, bisita, no? At kinantahan pa tayo ngayon. Positibo nandoon talaga, no? Positibo sa buhay, nandoon talaga yung pagiging positibo sa buhay. Okay, sige. Meron tayong biyaya from Ate Mary Jane Boucher. Ayan, sa ating primary sponsor, mapagmahal din na sponsor natin, from Ate Mary Jane Boucher, no, nagpaabot po ng 3,000. O, diba? O, 1,000, 2,000, 3,000. O, diba? Ate Baby, lalong matutuwa yung ating sponsor dahil kinantahan mo pa, no, yung biyaya na pinagkaloob po sa inyo, at hindi lang yung ating sponsor matutuwa at ating manunood, no, lahat tayo matutuwa, kahit ako natutuwa dahil talagang nagbigay ka pa sa amin ng magandang awitin. At lagi kong sasabihin, talagang ganyan ang buhay, kailangan tanggapin kung ano yung binigay sa atin, paghamon lang yan
no, hamon lang yan sa buhay natin, pagsubok lang yan, no, sinusubukan tayo kung gaano katatag yung ating faith sa Kanya, kaya go lang, ha, Ate Baby? Ate Mary, salamat po sa pagbigyan ng biyaya. Kahit po ganito, meron pala magbibigay ng gising. Maraming pong salamat sa inyo. Walang anuman, Ate Baby. Baka meron pa kayong ibang kanta bago kami bababa. O mag-isip-isip muna. Susunod na lang po pagbalik niyo. Or sa susunod na lang. po. Okay, sige. Kayo, kuya, talagang nalilimutan mo pa ba aking mahal? So, ayan po mga kabayan, no? May kunting iyakan, may kunting kasiyahan mga kabayan, talagang sadyang ganyan ang buhay. Ang importante, mahirapan ang buhay, basta huwag kalimutan ngumiti at tumawa para maibsan yung lungkot na pamumuhay natin dito sa kabundukan. Talagang ganyan lang. Kailangan lang natin magsipag sa araw-araw para makakain. Okay? Dito na kami ha, Kuya Ernie. Nay. Ate Baby. Binuhay mo ang puso't isip ko. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.